Good afternoon to everyone. I hope na nakapahuway-pahuway ta ginagmay. Pasalamat ta sa Ginoo sa kusog ngayong gihatag mga igsoon. Pasalamat ta sa panalangin sa iyang pulong this afternoon. Ang atong topic, padayon ta sa atong discipleship series, sa atong A to Z. Unya, this is the last part sa ato ang Bible. And the title is, What Should We Do with the Bible? What should we do with the Bible? Gitudloan ta adtong kagahapon, gitudloan ta mga igsoon nga unsa kanindot, unsa ka importante ang Bible. Hinumduman pa ninyo? Pagkanindot sa Bible, tagay ko og usa sa mga points atong unong kabuok kagahapon. Oh, importante na. Spiritual food ang Bible. That's why you need to eat it every day. Amen? Spiritual food. Ano pa? Spiritual sword. Ano pa? It will keep us away from sin. It is profitable for us. Unya ang katapusan, it is our comfort. Unya, mo-guide pa na to. So, ana siya ka importante. Now, karon, let's go to the application. What should we do with the Bible? How could we put that into our life? Alright? So, good na. Kay, pituro ba ni kabuok? This is God's number. Munang way special number kay apil na diri. Apil na. Number 1, we should search the scriptures. Bisag unsaon pa kanindot ana kung naara na diha sa imong kamot, bisag unsa pa kanindot anang imong gibitbit diha mga igsoon, kung dayan-dayan lang na, kung gihimo lang na nimo siya nga kanang decoration sa imong closet, decoration sa imong table. Unya, mag-picture dayon with the Bible. Unya, wala gud nimo gibasa ang Bible. Useless. Amen. You should search the scripture. In John chapter 5, verse number 39. John 5:39. Mo-open ta og pipila ka mga bersikulo. In John chapter 5, verse number 39. The Bible says, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Could you imagine that, mga igsoon? We need to search the scripture because the more you search the scripture, the more you can understand and know the Lord Jesus Christ. Amen. Kay matud pa ni Kristo, mga igsoon, and they are they which testify of me. Amen? Unya pinagi sa scripture sad, according sa Bible, sa verse nga atong gibasa, diha ta nakakaton o nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So kung buot sabton mga igsoon, dako kay kag utang kabubuton ng Bible imong gibitbit. Could you imagine nga wa ka ablihi ana usa ka adlaw sa imong kinabuhi? Wala ka ablihi sa bersikulo? Wala ka ablihi sa pulong sa Ginoo? O niya, gi-explain sa imuha diha ang kanindot sa pulong sa Dios, kamahin sa Ebanghelyo? Wa jud kay idea mga igsoon kung unsa nang eternal life. The Bible testify of the Lord Jesus Christ, and that is why we need to learn, we need to read, we need to search. In Acts chapter 17, verse number 11. Acts 17:11. In Acts chapter 17, verse number 11, the Bible says, "There were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind." Dapat ingon anita. "And searched the scriptures daily whether those things were so."
Kaya kung makadungog ta mga kaigsunan nga na naghisgot about Bible, unya pagkahuman, bisag wa ka basag yun personally, unya mo tuon lang kag unsa ilang giingon, lagmit masaag jud ka. Unya walay pulos nganong gitagaan magkagbalang espiritu nga mutudlo sa imuha, di man day ka mo search. Amen. That is the reason, one of the reason nganong gitagaan ta sa balang espiritu, because one of the job of the Holy Spirit in our life is to teach us, tabangan ta sa pagkat-on, sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, ug siya mo'y atong number one teacher. Nga sa dihang mo search ta sa scripture, siya mo'y nag-guide nato, siya mo'y nagtudlo nato kung unsay gisulti diha sa Bible. Amen? Mao na nga, pag nakadungog ka, ako na i-search. Search na yun. Mabita na sa atong simbahan, mauwaw kag wa kay Bible, oy. Bible Baptist, why Bible? Kaulaw. Amen? So dili siya angayan, paminahon. So kung ikaw Baptist ka, Bible Baptist ka nga membro, you should have the Bible. Amen? Maunay ni grow sila. Dili sa Berea. Usa ni nga victorious kaayo nga travel ni Apostle Paul. Nga naman, ang mga tao dito nga ilang gitudluan, grabe. Mo search sa scripture. Grabe. Ngano na kayo ko grabe? Adlaw ga search. Kada adlaw. So kung mo personal devotion na gyud ka, so you can search the scripture daily pod. If you're just going to meet with God in your personal devotion. Mo na nga mulig-on ta. Unya, sa dihang mulig-on ang simbahan, mga kaigsunan, siyempre managhan. Di man managhan kundi mulig-on. Kaya kanang managhan in terms of number. Mao man ay basihan sa mga tao. Managhan in terms of number. Dili lig-on, nanaghan. Tikyaob. Masudlan og lain nga mga practices, masudlan og lain nga mga doktrina. Unya sa sud sa simbahan mismo, nanadiha ang panagduda sa giwali sa pastor. Unya maglain-lain kay ang uban dito nagsunod ana nga naa sa internet, ang uban nagsunod diha sa kanang mga radio kanang program. Unya managlahi ang teaching. Unya grabe ra ba kala ang kanang poison nga gibutang sa yawa kung pulong na sa Ginoo mo hisgutan. Grabe la kay poison. Ang mga tarong nga pagunahuna nga mga Kristohanon mo kalitlag kalikoy. Kung dili magbantay ang mga Kristohanon. So that is why personally, you need to search the scripture personally. You need to allow the Holy Spirit to teach you personally. Amen? You should search the scripture. Kinahanglan i-search gyud nimo. Ikaduha, we should study the Bible. Say difference sa search o study. Kanang search, nakagipangita. Nag-search man ka. Pero kani, dut mga igsoon. Nakagistudihan. Gistudihan, yun mo, you are trying to learn. Nagkuha na ka, nagsugod na ka, kuha sa mga information. Gistudihan na yun mo. Lahi, ni kuha na ka, imo nagisaka ang level sa imuhang pag-tuon sa pulong sa Ginoo. Amen? Unya, balik sa number 1. Sa imong pag-study, libog da. Then you need to search scriptures. Amen? So, we need to study. Importante ang pag-study sa pulong sa Ginoo. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. The Bible says, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kung dili ka magtuon, pataka lang ka diha og kuan, nagliteral ka tanan, literal imo tanan. Unya magtudlo ta sa pulong sa Ginoo, puros literal imo tanan. Watay kalahian anang uban mga kaigsunan nga kung maigo sila, simbolikal na. Kung pabor para nila, literal na.
So, pailin-ilin lang, sila nagbuot kung asay literal, asay simbolikal. Kinahanglan ang Bible magbuot. Studihi ang Bible. Let the Bible speak what it means. Kung unsa iya gisulti. Amen? Unya, sama na ito pagsabot, yun na, pastor, trust in your teacher. Kasi gani atong teacher? Holy Spirit. Mo na nagbasa nimo sa Bible, you need to pray hard and earnestly. Ampo gyud, hangyo gyud sa balang espiritu. Amen. Recognize nga di gyud siya absent every time you open the Bible. Ang Holy Spirit di gyud mo absent sa inyong session. Kita naman pirmi absent. Amen. Kinahanglan i-recognize gyud nimo imong teacher. Pasalamat ka. Thank you, Lord. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for this time that the Holy Spirit can teach me. Nga na ay dudahi ang balang espiritu, makasabot ra lagi ka. So the more you study, the more you learn. Unya, nganong kinahanglan na gyud ang study, importante man. Tungod kay ang imong pakitaan sa imong nakatunan, God. You need to show yourself nga ma-approve ka sa Ginoo. Because you cannot go into service if you are not going to study. Kaya di maka ma-approve. Muna daghang serbisyo nato mga kaigsuonan nga basura. Mga sunog igabot sa judgment seat. Amen? Ang uwaw jud kaayo kung dilaob na gyud. Gadilaob ba? Way hunong ang kayo, way hunong. Gadilaob. Nga naman, puro sunog. Yung minay ko, kakapoy, biyan ako, anak. Kakapoy, biyan ako, anak. Yan nasunog, manain taon, uy. Daghan kayo ni appreciate na ko, anak. Agoy, ni sunog, pod. Ang wani mo nasabti, samtang naapa ka dinhi, walay maakseptar nga pagpangalagad kung dili gikan sa pulong sa Ginoo. And that is why you need to study so that you will know what to do in your Christian life. Importante ang study. Because you need to show yourself approved unto the pastor, approved unto God. A workman that needed not to be ashamed. Kay daghan kayo sa unahan maulawan ta. Dili man mao atong pagpangalagad. Imagino na nimo, kinahanglan gyud nag-study oy. Lalo maka salvation, the most important message of the Bible. Pero nangano na ang mga pundok nga ang salvation plus. Ang pag-accept ni Christ plus. Dili enough ang gibuhat ni Christ sa cross kay punan man. Ang baptism, appeal. Ya, kung di ka mabaptize, di yung ka gyud purely naluwas. Di man na mao'y gisulti sa Bible. The reason nga no magpabaptize ka because you got saved. Luwas ka usa, una ka bautismohan. Dili kay, karon kay nidawat na magkas Ginoo, imo kumplituhon ang imuhang kaluwasan. Kanos amag ka magpabautismo. Lami kay paminaw, no? Daghan kay kagbaptism. Di man. Unya pagkahuman, ikaw magbaptize, wag tang. Nga naman, wala siya kasabot nga, ang pagbabaptize is entering into the service of the Lord. Nahimo na kang part sa body. So wherever the body goes, you should be there. Whatever the body do, you should do also. You're part of the body. At tanawa, daghan kay mga nabautismuhan sa simbahan nga wa kasabot nganong unsay nahitabo sa diyang nabautismuhan sila. Nga naman galihok ang simbahan diri, wala man sila appeal. Every time open ang church, you should be there. Ano kung tanaw nimo kung imo jud imagine that the church is the body of Christ? Ang nitabo mga kaigsuonan, daghan kay portions kinabuhi sa church nga ang simbahan way kamot. So kung imo tan-aon ba, kuan kayo ang yawa kanang lipay kay siya. Ngano man, disable ang mga churches. Amen. Naikimpang, nagkamhang, nagligid lang, kaya wala naging mahimo.
Way kamot, dili ka trabaho, tanong ang mga churches. Ingon ana ang image, mga kaigsunan, tanan tabangunon, agakunon, naka-wheelchair. Puros mga lame ang mga churches. Okay, we are body, the body of Christ. Unya kita na tanan nga nagpundok. In one, we are the body of Christ. So tanan ga function. Nga wala ka kaibaw mga kaigsunan. Tanang part sa imong lawas nag-function na. Anything that is attached to your body has na siya function, na siya kanang iyang kaugalingong trabaho. Nung uban kilay kiskisa na trabaho. Unsa may ikatabang anang badlis? Okay ra badlisan nimo basta ay lagi labting buhok. Naman ay rason. Muna daghan na kay mga nadisgrasya kay wa nay kilay. Labot na nadisgrasya way kilay. Okay, gipaningon tong ayo, wa nay mo sound, wa nay mo hawi diha sa kuan. Sa singot. Tinuod kita na ang kabantay mo ang singot ninyo mo agas din ha. Ngano man yang gisagang ang mga pilok tagtangon ilisan og nanay rason. Tanang parts, nanay rason. Ang buhok sa ilong, nanay rason. Kaysa ito na, mabato dito sa imong lungs. Kinala naara diya sa ilong, makuha pa. Bato na sa lungs ni mo. Bato. Di ba? Naay mga purpose. Nganong naana diha sa atong lawas. Naay rason nga, nganong ang mata na to duha. Naay rason. Kuhagan ang usa. Lisod kayo idagan nga sa pungan imong usa ka mata. Matod pa nila, ang relasyon kuno, ang relasyon nga nindot sama sa mata. Sama sa mata. Kanunay magkuyog. Pareha silang tan-awon. Kung muhilak, dungan sila. Kung matug, dungan pod sila. Di ba? Kung ma-excite, dungan sila. Hindi pwede nga ang usa nag-uol, ang usa na-excite. Dungan yun pirmi, di ba? Pero never nga, adit sa ingon never, kaya magkita na, magin sila. Pwede sa ingon never, kaya inigtanaw ni mo, di man pwede, tanaw niya ang usa ka mata, uy, nagkita namin duwa. Di sila magkita ay. Kaya di man pwede mo ana ang mata mo. Magstorya sila duwa. Di ba? Dapat ingon na atong relasyon. Di man ta magkita ay. Mo ni sa mga LDR. LDR, kana di matuog og kagabion. Di man ta magkit-anay, pero ana ta ka-close. Sweet. Naay gamit naay reason. Amen? So, kitang tanan diri nga naa sa simbahan, naa tay mga rason nga nung naa ka diha. So, imo gyud nang isituit nga, I need to be in church after you got baptized. Wa nay labot sa kaluwasan. Moabot ta ana unya sa atong lesson sa letter B. You need to study the Word of God. Ikatulo, we should obey the Bible. Kapoy na sige study unya way binuhatan. Amen? Unya, how enjoyable na imong trabahoon ang imong nakatunan gikan sa Bible. Very much enjoyable. Makita gyud nimo ang buhi nga pulong sa Ginoo nga ipikto sa imong kinabuhi. The more you obey the Word of God, the more you can see your life being joyful, satisfied. James chapter 1 verse 22. When you read the Bible, you need to be alert. Stay awake and be enthusiastic.
Amen? Because the Bible is not only for reading, the Bible is an instruction. Instruction ang Bible igsoon. Verse number 22. Hantod sa verse number 24. The Bible says, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Kaklaro sa Bible. Di na kinahanglan nato i-interpret. It is a command. So when you study the Bible, you will learn something from the Bible. Ingon sa Bible, be ye doers of the word and not hearers only. Unya, mo kwan pagyod, mo tubag pagyod. Wa mo guna ako nadunggi, pastor, ngano ako nabuhaton, nga ako naman na nabasahan. O man gigon sa Bible nga, be doers of the word and not readers only. Ngita pag ipsot. Don't you know that when you read the Bible, the Holy Spirit speaks to you? Gibasa nimo, but you heard it from within. Amen. So sa diyang gibasa nimo, gitun-an nimo ang Bible, naa kay na learn, naa kay nakatunan. It's about time to stand up and do what the Bible says. Be ye doers of the word. Dili lang kay imo ra gipaminaw, imong gikat-on only. Kay nag-ilad ka sa imong kaugalingon, that's what the Bible says. Unya wa gyud ganahan mailad mga igsoon. Wa gyud ganahan mailad. Ngano makailad, ngano mailad na tapson? Kung panalitan na ilad ka, nailad ba ka ngadto sa imong benepisyo? Kasagaran kaning mailad ka, unsa man? Di ba kapildihan nimo? Kapildihan ako, nailad ko eh. Piting ilaran ako. Huwag kayo nalipay kay, narong lipayon maka, nailad ko dito. First time in my life, lipay kay ko. Piting ilaran ako, kapildihan mo ko nang iilad good. Muna strategy sa yawa, kag ilaron niya permi ang mga Kristohanon para dili malipay ang Ginoo. Unya ikaw mismo mao'y nag-ilad sa imong kaugalingon, pinaagi sa pagwala, pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ayaw nagpangilad sa imong kaugalingon, palihog. Amen? Buhata ang imong nakatunan. Verse number 23 and 24. For if any be a hearer of the word and not a doer, mo niya may tabo. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Unsa man ang when you behold your face in a glass, unsa man na siya? Sa amin. Nanamin ka, nanamin. Okay. So sa diyang manamin ka, kinsa mo makita? Ikaw. Okay. So, itanaw nimo ang imong dagway diha sa samin. Verse 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. So, kung maminaw na ka sa pulong sa Ginoo, dili nimo tumanon, mura kang nanamin niya pagkauman, wa na ka, nakalimot na ka sa imong kaugalingon. Because the Bible serves as a mirror. Makailatag kinsa ta, makasasala di ay ta, daghan di tag problema sa atong kinabuhi. Di rin nato mahibawan. Nagtuo ta, okay na ta, pero di rin nato nahibawan. So, nakita nato ang reflection sa ato ang real life diri sa Bible. Unya pagkahuman, wala nimo gibuhat, gibadlong man unta ka. Nakakita man unta ka nga naay buling, nakita nimo sa diha gitanaw nimo imong kaugalingon, pinaagi sa Bible, nakita nimo imong mga sipyat, but you did not do anything about it. Nakalimot ka na di kay ato problema ha. Kuno importante kayo nga sa dihang istorya ang Bible nimo, diha dayon. Aksyon. Ora mismo. Amen. Aksyonan din na nimo. Ayaw na pag-imbestigar diha. Pag-imbestigador pa ka, aksyon na diretso. Kumantay mo, basta matanaw kang imbestigador, wag isulbad, kay imbestigahan pa. Pero kanang aksyon, nagi solusyon dayon. Wala makabitin ba? Mahuhuli kaya ang pumatay sa batang iyon.
sa mga nakakakilala sa salarin ay ipaalam sa ating kaukulan. Imbestigahan pa. Dagan kay mga Kristohanon, imbestigador. Dapat aksyon. Ora mismo. Asa ganyan ang aksyon ora mismo? Ha? TV5? Rapid Tulfo, no? Rapid Tulfo. In action. Makalingaw ba kay inig naay problema? 20 minutes, 30 minutes, sulban. Bikay, bistagahan pa nato ni wala. Dapat ang mga Kristohanon ingon ana sa dihang naay gisangat diha sa trono sa Ginoo. Dapat sa dihang nakita nimo nga naay gisangat diha kuan ka gi-accuse ka sa sala ganaa na sa imuha. Aksyon na yon. Do not wait because kanang waiting moment diha, Satan can do something to deceive you. Forget it. It's not important. Later na. Mauna ka na, naminaw ka sa mensahe. Ang Bible nahatag. Unya ikaw na-encourage ka, na-challenge ka, na-burden ka. Unya pagkahuman, naglingkod na ka. Wa jud nimo gi-forward dito sa Ginoo. Unya nag-ampo ka sa Ginoo. Lord, na-strikean ko nimo sa imong pulong, Lord. I want to do something. Wala, nara ka dias bangko, pugong, tamas ginhawa. Di ko mo atos tubangan gyud kay batuon. Batuon ka na rin mong problema ang bato. Do something. Kay kahuman sa mensahe, wa ni mo gisiliuhan ang imong nakatunan. Wala ni mo gisumitan sa Ginoo. Pag-uli ni mo, wa pa kakabot sa inyo ha. Unsa kay itong mensahe, murag naigom ko ato. Diri, definite kay ka, perting iguan ako. Pag-abot sa inyo, mura. Mura kag naigo. Action na yun. Every time na akay makitaan, every time na akay makatunan sa Bible, do it. Do it. Amen? Ay na pagdugay-dugay, ay na paglangay-langay. Kay makalimot ka. Muna'y mahitabo, makalimtan nimo. Forget it, straightway ha, forget it what manner of man he was. Kay nitalikod lang nga, way gibuhat aksyon. Pagkakita nimo, di ba yung naman na examen nimo? Uy, hugaw. Aksyon na yun. Uy, hugaw. Tangtaga na yun. Di ba? Ay, dako na kontiyan. Aksyon na yun. Ini katawa. Si hangyo, mag-exercise na lagi talab, kita ko na yung muntiyan. May aksyon. Walang si hangos. Aksyon na gidayon lagi. Kay kung walay aksyon, sama ra nga wa ka ni bilib sa imong nabasahan. Kung wala kay aksyon. Ikaupat. We should compare scriptures with scriptures. Amen. That's how to study and learn the Bible. Kung naa kay kalibog, search another scripture that helps you understand the scripture. Ayaw search for a friend. Sana call a friend? Kasabot na nida. Namo ko nakaila nga dating daan. May ni sila kay daghanig ni bawo as Bible ngutan ka kung say tan-aw ni anim. Patay ka. Nagkadaiya lang na imo mga amigo na ay JW, na ay Iglesia ni Cristo. Unya, ganahan kay mo nga magpundok mo, mag-isgot-isgot mo sa Bible. Ako, ikaw rin naghikog. Ikaw rin naghikog sa imong kaugalingon. Ikaw rin gahatag kalibog sa imong kaugalingon. Do not call a friend. Call the Lord. Lord, tagaigog kong katinawan ani Lord, piting libugad yun ako ani. Sometimes, just let go of that verse.
this time. Padayon lang sa. Sometimes ingon na ang buhaton hindi pa na nako time itudlo nimo. Padayon lang. Pero pag compare sa scripture o sa scripture, diha nimo makita mga kaigsunan ang mas understandable for you. Ang pag-compare nimo from scripture to scripture. Diha nimo makita parehas atong ganina ba tong buntag, children, obey your parents in the Lord. Ngano man na? Di ba sa diyang nakatunan nato sa Book of Psalms nga, mao din na ang pagsulti di ay nga, kinahanglan ang mga bata mo obey gyud sa balaod sa iyang papa o sa iyang mama. Muna importante kaayo kay ang sugo sa Ginoo nga patumanon ang mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. So ang gisulti sa Bible, mga igsoon, kinahanglan kamo mga ginikanan ang inyong ipakita sa mga bata nga commandment sa Ginoo. Muna, kampante kay Ginoo, children, obey your parents. Kaya nagsalig siya nga ang parents nagtuon. Muna, kanang Ephesians 6:1, wa na'y kapuslanan sa mga parents nga wa diha sa Bible. O, di ba? Mas masabtan nimo ang kanang mga bersikulo. Tungod kay dunay mga bersikulo uban nga gina-explain dito ug unsa ni gipasabot ani nga verse. Mao na siya kanindot. Mao na nindot na yung mga reference. Then read the reference nga gibutang diha. Amen? Then try to do that when you study sa sunod nga higayon. Tanawan nato sa 1 Corinthians chapter 2:13. 1 Corinthians 2:13. Ingon sa Bible, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Pag ang Holy Spirit mao'y motudlo, mauni ang estilo sa balaang espiritu, comparing spiritual things with spiritual. Sa mga spiritual? Bible. Ayaw i-compare ang kalibutan o ang Bible, maglibog ka. Di mo ganun sila uyon gyud. Amen? Unya, ang nagdagan aning simbahan, mo na kinahanglan kita mo search sa scripture, mo na kinahanglan kita mo comparing from one scripture to the next, because ang magdagan aning nga balaod aning simbahan, spiritual. Amen. Dili na to pwede butangan ni siya og mga pamalaod na karnal. Amen. Magkagubot ta diri. Makapangupot ang yawa nato diri. So importante spiritual things. So ang mga membro nag-compare spiritual things with spiritual, nag-function sila according to the will of God. Pagkanindot sa dagan simbahan, ang pastor, mga igsoon, dili mamatay sa iyo. Ganahan mo na? Laway ni amen. Kasakit. Mutan akong utro para maulian. Ang pastor dugay mamatay kung ang mga membro grown up. Amen. Malipay mo na? Kay napugos. Muna dagang kay mga pastor, kung ano nga matay na sila mga batanon pa man, badlungon tingali ang mga membro. Una-una rin mo diha, buhi pas pastor. Mamatay kay kung sa iyo, pasabot anak. Badlungon ang mga membro sa Lighthouse Bible Baptist Church. Hilong kizilay. Di man mo badlungon, no? And you are always praying for me, no? Usara may reason nga nung mahimong badlungon ang Kristohanon. Wakasabot, unsay ang buhaton. Unya mahimo ng burden sa pastor, kung ang iyang gigiyahan, wakasabot unsay iyang angay buhaton. Muna responsable ang tanang Kristohanon nga magtuon. Responsable ang tanang mga Kristohanon makaibaw sa kabubuton sa Ginoo as a member of the church. Kaibaw ka dapat unsay imong angay trabahon.
Di gaan ang trabaho sa pastor. Amen? Kada simba, malipayon ta. Unya, ganong dugay ta mga matay, kita gitanan gyud. Kay makita na to ang presensya sa Ginoo, ang victory, hantod sa sunod pa gyud nga victory. Unya, grabe kayo ang makita na to ang lihok sa Ginoo. Diba? Di, maabtan na to mga edad, maabtan ta og 90, 100. Kalipay anak na to mga igsoon. Nga, manghatag na ba ng gobyerno og 100,000? Di ba? Ano yung reason nga nung dugay mamatay? Malipayon. Yung kaya mo, ang source of joy is the Bible. This is the source of joy. Mapita na sa diyang close pa sa Ginoo ang mga tao, tagas kay edad. The more sila nalayo sa Ginoo, the more namubo ang kinabuhi. Nga naman lagi na pastor, nga bata pa, mga matay man, membro lagi hinungdan na. Membro hinungdan na kay ba mo, ang kaning mga membro, naanas kasing-kasing sa pastor. Every time nga naay membro magpabadlong, every time nga naay membro maguba yang kinabuhi, sakit kaya na sa mong dughan. Nga naman, giintrigo in town kamo sa Ginoo namo. We are the watcher. We watch over you. Mo nang ingon ana na lang mi mamadlong og magpahimatngon. Kisabot na mo. Ganong mga sabag yun is pastor. Kana mga pastor nga, inigtudlo diha, mura kag duyan-duyanon. Di na pastor. Hireling na, hireling. Ang rason nga nung gabarog na siya tudlo diha, tungod sa iyang madawat. Hireling. Kaya pastor nga nagtinunood sa iyahang calling, nga gitawag siya sa Ginoo, giintriguhan siya mga tao, pampadlungon kinanan ato ginawalihan na sa lagyod. Without the fear, mga kaigsunan nga, ala, di na sila mo support kay imong gikasab-an, bahala mo. Kaya ang Ginoo kabaw mo sustain sa iyahang buluhaton. The reason nga nung nagpastor ko, the reason nga nung gipili ko sa Ginoo nga magpastor, kay ang trabaho is to teach the people of God about the will of God. Dili para duyat-duyanon ang mga katawhan. Amen? O na nga, daghan na kayo kung madunggan ng mga tambag. Hinahinay lang. Sa imong wali ba, hinahinay lang. Excited ka na po kaayo. Layas na imong mga membro. Ay, bisag naa pa na diha, galayas na kung dili na ito na badlungon. Uy, kapuslanan nga nung maglingkod na sa simbahan, huwag man ay kalibutan. Kakapoy uroy og kanagda sa katauhan sa Ginoo guna. Ngawa kasabot unsay Ginoo. Hello? Wala naka-learn. Muna kapoy na doon mga igsoon. Muna ang pastor, kuhaon na lang sa Ginoo. Nak. Uli na lang dire. Sagdi na lang mga tao diha. Saan mo na inyong tinanawan ako? Pariha uroy na inyong tinanawan ako. Huwag yun ay may tabo. Uli na lang na kay. Humana, imuhang termino diha. Wagin, hindi na sila mada. Pero ipakita na to, mulig-on lagi ta, mudaghan ta, magmalipayon ta, kung tanan, magtuon. Comparing scripture to scripture. Ikalima, sa dihang naa na kay mensahe, sa dihang naa na kay daghan na hibawan, imo nang gituman, na, dili ka pwede mubuhat ang isusunod yung point kung wala pa nimo siya gi-experience. O sa man ikalima,
we should preach the word. We should preach the word. Do you know why? Daghan mga pastor until today, daghan mga pastor mahadlok muwali og tithes, mahadlok muwali og first fruit, wala pa gyud nakasuway og first fruit sukad sa ilang simbahan. That is a crime. Krimen na nga gibuhat sa pastor ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Kay gibadlong na mga kaigsunan. Kung ako na sayop nasa Leviticus, gibadlong sa Ginoo ang mga Levites. Nganong wala man na ninyo tudloi ang mga katawhan nako sa paghatag. Inyong gipatay hinay-hinay ang ako mga katawhan. 5 ka anak unsa gisulti sa Ginoo nga kun dili tudluan ang mga katawhan sa Dios sa giving, ginay-hinay og patay sa pastor ang mga membro. Kay wa gyud nila nasabti ang tinubdan sa panalangin. Again duha ra gyud na ang tinubdan sa panalangin. Material o spiritual. Material, financial imong giving. Spiritual nga panalangin madawat nimo, soul winning. So spirit sad ang imong gitrabaho. So discipleship o giving, partner. Buhaton gyud na nimong duha para himsog imong Christian life. O niya mahadlok. Unsay reason nganong mahadlok og tudlo? Kay mismo ang pastor wa nag-tithes. Amen. Mo nay subo. Meaning, how could you be a bearer of the word kung ikaw mismo wala ka ni accept? Mo nang dili ta katudlo tungod kay wala nato exercise. Wala nato nadawatan, wala nato gyud na experience. Amen? So makadungog ka, nga mga pastor, Pastor Abante, Pastor G. Salva, kana mga grabe mo tudlo og mga giving ingon na. Kay nagpractice na sila. Amen. Ilan ang gibuhat mismo. Amen? So mo na kinahanglan importante kayo. Preach the word of God, but you cannot preach something that you did not practice. Amen? 2 Timothy 4:2. 2 Timothy 4:2. Mo abot gyud sa point nga naay nagwali nga kanang makatawa makaingon ta nga dunay bite. Dunay kabug-aton ang iyang pagwali. Mao na ang nagwali nga iyang na practice ang iyang giwali. Amen? Karon, ang pag-preach mga kaigsunan, ato paminawon 2 Timothy 4:2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Tanawan nag-unsa nga klase ang pagwali mga igsoon. Una, ayaw na paglangay. Be instant. Maora ni trabaho nga way season-season. Amen. Hello? Reprove. So ang pagwali na ay pagbadlong. Na ay ang target yun. Kanig yung sala. Rebuke. But there is exhortation also. With all long suffering and doctrine. Kaya na atay kontra sa diyang nagwalita sa pulo sino? Si S-I-N. Amen? Si Satanas, og kita, og ang N, ang pasabot na ng N, kalibutan. Di man pirmero ang gamiton. Hashtag katapusan po. Kalibutan. Doon dito ang N. Hindi mo makitaan. Amen? Sin. Ug naana sa atong kaugalingon. Come on. So mo na ang reason nga nung ningon na Ginoo, wala gyud kay ang sala grabe na nagpenetrate sa kasing-kasing sa mga Kristohanon. We need to preach the word of God.
Kung ang tanan mga Kristohanon preacher, babae sa babae, lalaki sa tanan, pwede man mo preach, kanang kamo lang. Ayaw sa simbahan pod. Amen? At sa iyong balay, mag-ladies group mo. Wali! Pwede mo na, kamo lang. Diba? We need to learn how to preach. Unya kinanglan instant kay kung ang tanan mga igsoon capable. Meaning naa siyang heart, dili siya mahimong guilty. Kay kanin taon daghan kay guilt, di kawali oy. Di kawali, masipyat man ta. Pero sa dihang ikaw nakadungog ka sa mensahe, unya agoy sipyat, you need to do something. Kaya kung dili na nimo aksyonan dayon, guilty ka. So kay guilty maka, you cannot preach. Pulong diyan na sa Ginoo. Unya atong kontra sala. Unya di sa ta kaingon nga ako din adyo ko kasala. Kinsa diri di nakasala be. Ha? Di na mo kasala? Nga buutan na ra ba mong dagway? Di ba? Makasala gyud ta. Pero kung atong aksyonan dayon giigo ta. Iyay. Amo na makawali ka. So imagine nimo kung tanan capable to preach. Pagkaninduta simbahan na. Kaya kinahanglan na ba kita ingon ana atong simbahan? Kaya nga naman, rescue man ta. So doon ay panahon nga si pastor to adito sa probinsya. Na ay preacher diri. Na, mayon ako nga, oh Mike, ikay muwali karong Domingo ha? Di na mayon, pastor, ay lang, pastor. Walay balibad. Excited. No, imbes nga mo, yes! Thank you, Lord. Opportunity. Maka you will be the bearer of the Word of God. What an opportunity to preach. In behalf of God, you are shouting His Word. What a privilege. Mabitala ka na mga babae nga ganahan kayo magkuan. Naglaway na sila nganong nabaptis mo. Kita man gud sa TV gud nga na mga babae pud gawali. Nya before sila mangwali, manayo na sila. Diba? Kana ilahang kanta nila. Worship nila, worship. Manayaw. Ang mga baptist nga hilig kay ingon ana, hilig og sayaw, hilig og wali. Basul-basuloy. Ano na baptist man kung tao na? I'm in the wrong place. I hope not, ha? I hope not. Amen? Preach! Ay kahadlok. Sabot na ng pastor nga way pugong, nag-aksyon na ora mismo. Kaya di lagi ta perfect lagi. Ikaw nom. We should meditate the Bible. We should meditate the Bible. Lahi ning mag-study ka, lahi sa ning i-meditate yun mo. Now, meditation is, kuha ni siya, gi-level up nimo ang imong pag-study. Gi-level up nimo mga igsoon. Tanaw na to kung unsay instruction sa level up. Unahon na to ang Psalms chapter 1. Kay ang tao nga walay pag-improve sa iyang kaugalingon, plateauing. So, wala na learning, plateauing. Wala na lami. Kung ato na sa ospital, delikado ka ng linya, ha? Kaya dapat naging na ana-ana. Na may discouragement, pero nagisipa nga to sa ibabaw. Pero kung ana na, plateauing.
Mga patay ang mga Kristohanon. Upgrade. Upgrade. It was Bible. But his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditate day and night. Meditate. Intimate nga pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pasabot anang meditation, mga kaigsunan, as if that God is in front of you when you read the Bible. Kinahanglan mo abot gyud ta anang meditation. Hello? Matud pa sa uban kanang mag-yoga kuno, traveling. Spirit traveling. Mag-meditate. Mubiya kuno ilang kalag kunya mag-travel ba? Ingon man sila tinuod daw. Pero dili na biblical. Kay wala nagtudlo ang Ginoo, kay kung kana epektibo pa na tudloan ang mga pastor og travel, spirit travel, kay may bawaan ng Kristohano, nagunsa ka. May bawaan ng Kristohano kung unsay gibuhat nimo, di ka kita nako pero kita ko nimo. Patay ka oy, karong Domingo, ikaw akong igon. Di ba? Kung mapuslanon pa na siya, pero wala na gi-appeal sa Ginoo. Di na biblical. Pero dunay meditation nga gitudlo sa Ginoo nato. That when you read the Bible, mga igsoon, urakag ni, so didto. Nga ma-feel yun ni mo ba? Duta ni ang travel ni Apostle Paul. So why good o kuyog ni Apostle Paul sa iyahang missionary journey? Full of action. Very colorful. Kung atong sundan, very colorful ang iyang kinabuhi. Try to walk with him and travel with him. Unya, try to step on the boat kung diin dito si Christ gipahunong ang bagyo. Meditate. Intimate study of the Word of God. Pagkanindutan ni Joshua 1:8. Tanawa, unsay epekto sa meditation? Epekto sa meditation. Ingon sa Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ngunay ilhanan sa tao nga nag-meditate. But thou shalt meditate therein day and night. Hello? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Tanawag unsay epekto sa meditation. Meditate day and night. Dapat di gyud mo buwag na sa imong baba. Maila man na meditate ka because bukang bibig mo na. O gusto may problema, ang imo dayong solution is biblical. Ngano man, you are already in the level of meditating the Word of God. Grabe na ang imuhang kuan, ang imuhang maturity. So may tabo, tungod kay nag-meditate man ka, maka-observe na ka. Mabuhat na nimo because it is so vivid already. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo sa imong una-una. Klaro kayo nga pagbuhat nimo wa gyud sami, mga igsoon. So sa dihang nabuhat na nimo, di aran dadayon ang mga resulta. Then thou shalt make thy way prosperous. Prosperity. Dili kay sa diyang nidawat ka sa Ginoo, prosperity dayon. Dili, meditate, layo pa kay na. Then, thou shalt have good success.
Nahimo na kang blessing. Diha ka mahimong makaangkon og good success when you become a blessing to others. Mao na kinsa kaha nga mga Kristohanon nga mauna diri sa atong simbahan nga makaangkon og good success. Nahimo na kang blessing to other people. Kaning Agak Rescue will help us, mga igsoon. Mao na bitaw, dili basta-basta ni nga ministry. Kinala na ka sa level nga nag-meditate na ka sa pulong sa Ginoo. Mao na excited ka kuan nga ministry. Prosperous people. Na? Tanan nga na sa Agak Rescue have good success. Ngano man, laom na kayong bulsa nga mahulbot para sa pagtabang. Grabe na kayong power. Igo na mo anak. Nanadayon kuan. Powerful kayo. Amen? Kaya kayo nga mupildi sa kalisod sa uban. But remember, agak ni ato, agak. So we are helping them to stand by their own feet. Allowing them to walk by themselves and rescue with us. Dili kay ang atong ministry nga sustaining them. No. Rescuing them. Mo ni promising kay ini siya nga kuan, holistic ni mga kaigsunan nga ministry. Wala kahantod nga dili mo makaamgo nga kamo mo ay agakunon di ay. Di mo kaagak. Pag nakaabot na ka diri, that's the time you are ready nga moagak. Study. Amen. Search the scripture. Compare scripture to scripture. Meditate. Meditate. Upgrade. Come on. Upgrade. Mga igsoon o katapusan. We should keep the word in our heart. Amen. Don't let go. Ayaw hunungi. Kung unsa ang imong pag-search sa scripture, ayaw hunong. Kung unsa nga klase ang imong pag-study, ayaw hunong. Kung unsa ang imong pag-comparing scripture to scripture, ayaw hunong. Kung unsa nga klase imong meditation, ayaw hunong. Keep the word of God in your heart every day. Every day. So pag niabot na ka ana nga level mga kaigsunan. Colossians chapter 3 verse number 16. Colossians 3:16. The Bible says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Ang ilhanan nga naa na ka sa peak of your Christian life, the way you sing. Ang say tanaw ninyo, the way we sing. Naa na ba ta sa peak of our Christian life? You do not even understand what you are singing. "'Tis so sweet to trust in Jesus." How sweet! "'Tis so sweet to trust in Jesus." "Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing." Wag yun kasabot sa iyang gikanta, rejoice. God's wonderful people. Happy. Wag yun kaabot sa happy. Happy. Ang uban na happy ni happy trapod. So it's either hapit or ni hapitra. No?
Wala kita kasabot. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, apektado ang imong pagkanta. Apektado ang imong pag-encourage. Apektado ang imong pagtudlo. Kung nagpuyo na ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, gihimo na ang imong kinabuhi nga puloy-anan sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, apektado ang imuhang pagtudlo, pagpangalagad, pagkanta, tanan, wapo kayo. Amen. Kung wa pa na niabot, please don't stop. Amen. Amen. Don't stop. Upgrade ang imuhang relasyon sa Bible. I-upgrade. You can do a lot with the Word of God. You can do a lot. Amen. Mga igsoon, kana higugmaan na nga bersikulo. Amen. Let the Word of Christ dwell in you. Yung may kawa ko'y labot na pastor kay di man ko si Richly. Di man nangan sa tao. Dili si Richly mag-iingnan, anak. Kinahanglan madagayaon gyud ang pulong sa Ginoo nga nasa imo kasing-kasing in all wisdom pa jud. So tuan na labot na ka ng meditation. So nana din imong teaching, nana imong admonishing, unya nana imong singing. With grace in your heart. With grace. Diba? Ang dagway sa with grace, graceful. So una bitaw, di pa kaluwas, pagka-graceful kay kabkatas video kay. Pero sa diyan, nahimo ng Kristohanon, wala na lami. Proverbs chapter 4, verse 20 to 21. We're almost done. Proverbs chapter 4. and 21. The Bible says, my son, kisa gingnan ani. Di ikaw, kung tinuod kang anak sa Ginoo, ikay gingnan ani. My son, attend to my words. Amen. Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Grabe ang pagtudlo sa Ginoo. Let them not depart from thine eyes. Ayong ibuwag. Tagui siya sa tunga-tunga sa imong kasing-kasing. Richly, in all wisdom. Psalm 119. Psalm 119, 11. Thy word have I hid in mine heart. Many reason that I might not sin against thee. That I might not sin against thee. So kung mauni ang kinabuhi sa Kristohanon, we can do a lot with the Word of God sa atong kinabuhi, mga igsoon. So kung mauni ang kinabuhi sa mga Kristohanon, praise the Lord. What a happy church. What a happy church. Atong balikan ang atong giagian. We should search the Scripture daily. Amen? What should we do with the Bible? Search it. Search it. Say kaduha. Ha? Study. Study the Bible. Say sunod. Obey when you learn something. Obey the Bible. Sunod. Compare. Learn more. Learn more. Upgrade your studying. Next. Ha? Preach what you've learned. Kaya gi-practice naman mo. Ikaunom. Meditate the Scripture. Upgrade again.
And when that happens, keep the word in your heart. So makita na mga kaigsuonan that ang nagdagan sa imong kinabuhi is the Bible. Pag moabot na igsuon, kaning simbahan na, makita ninyo ang kalahian kaysa una. We will become sweet to each other. We are helping one another. Makita na to nga ang Acts chapter 2 na hitabo sa atong church, wa gyud magkalisod kay pag naay membro magkalisod, di mahimutang ang mga membro. Let's do something sa atong igsuon. Di kay naay nagkalisod membro, ang mga tanang mata sa mga membro tuwa sa pastor. Pastor, naay nagkalisod pastor. Tanang membro naay desire pastor. Unsa may atong buhaton pastor? Dili kay man pastor. Mo ni atong buhaton pastor kay naay nagdili. Kay grown up man. Pastor, natay igsuon nga nagkalisod, what shall we do? We need your guidance. Ready? Pagkaninduta. So wag kay membro nga magkalisod. Ang tanang membro libre. Libre mga kaigsunan, mga lagad. Topic for the next lesson na to. Topic. Ilista ninyo kay medyo lisod ni hinumduman. Ilista palihog. Ang atong topic sa sunod is believe. Believe. Ilista kay lisod kay na hinumduman. Kay kung sayon pa na hinumduman, hapsay ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Amen? Believe. And we need to be excited, mga kaigsunan. Kung unsay epekto kung ang Kristohanon ni believe sa iyahang gikuptan. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you, Lord, for giving us your word. Thank you, dear God, sa taas nga mensahe. Salamat kayo, Lord, nga nakaabot yun mi sa katapusan. O nagapo ko, Lord, ka whatever things that we can do with the Bible, O Lord, buhaton yun nila mo. Para mahimo ng mature nga mga Kristohanon. Tuguti, Lord, ang imong mga anak nga mag-enjoy sa pulong ni mo, Lord. Nga mahimo yun ni nga lifestyle sa mga Kristohanon ani nga simbahan. O ga magpuyo yun ang pulong ni mo, Lord, sa among mga kasing-kasing. Salamat kay Lord sa imo ang pagpahimat ko namo. Tuguti, Lord, nga kining invitation, makapahimaya kanimo. Let them come with a pure heart this afternoon, Lord. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen.